Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating recorded vlog. Okay. Pag-usapan natin itong kahilingan or kagustuhan ni Attorney Rowena Guanzon na dapat na pong may makulong dahil, ito na nga yung parang sinabi nung kakilala natin no? Mukhang dadanak ng dugo or may magbubuwis ng buhay bago magising ang mga Pilipino na ang nakaupo ngayon ay salot sa bansa natin. So gusto ni Rowena Guanzon na may maparusahan na patungkol sa mga ghost projects, sa mga marurupok na flood control projects, kaya naman nung tumama ang bagyo sa Kabisayaan, itong bagyong Tino, ay marami ang namatay. Lagpas 111 na po ang namatay as of the moment. So November 7th ngayon, Biyernes sa Pilipinas, correct? Happy weekend po. Pero mag-iingat pa rin po ang lahat na nandyan sa atin dahil may isa pang super typhoon na paparating sa Pilipinas. Buong Pilipinas po ang pwedeng tamaan ito. Pero ang trajectory ng bagyo ay papuntang Luzon. Pero since napakalaki niya, halos i-cover niya ang buong Pilipinas. Ibig sabihin, magiging maulan sa buong bansa. Alright, pagdating nitong bagyo, over the weekend and hanggang next week po yata ito hanggang Gis, no? So mag-iingat po lalong-lalo na ang mga nasa Luzon at baka ito po ay parang magmalayulanda na libo ang namatay. O nga pala, mamaya sa live natin, pag-uusapan natin, active na naman sa solicitation yung iba at ginagamit nga po itong misfortune ng ating mga kababayan. Nakakalungkot naman talaga mga ate at kuya Kasi kahit na wala talagang sasantuhin, okay, ang mga ganitong kalamidad dahil kay mayaman, kay mahirap kapag bumaha talaga sa lugar nyo ay aapaw sa bubong nyo ang tubig at kitang-kita po kahit sa mga mayayamang subdivision in Visayas, lalo na dyan sa Cebu, nasa mga bubungan na ang taong bayan. Dito natin makikita kung gaano kainutil din ang gobyerno dahil parang hindi sila prepared for rescue operations. Yan yung dinadaig natin na nasaan na yung mga kano, yung mga sundalo na nasa mga EDCA sites na ang sabi, kaya raw nasa Pilipinas ay para mag-rescue. Okay, at tumulong sa relief operation kapag gaganitong tinatamaan ng mga bagyo at kung ano pa mang kalamidad ang Pilipinas. So again, kung hindi po pabaya yang si Marcos Jr., kung siya sana ay merong kamay na bakal, hindi magiging abusado ang mga maliliit na politiko at public servants. Okay? Aayusin nila ang trabaho kung takot sila sa namumuno. Hindi sila gagawa ng korupsyon, hindi sila magbubulsa ng pera ng taong bayan. Aayusin nila ang kanilang trabaho at mga proyekto. Kaya lang po ang problema, hindi takot at itong Diyos ko po, mga politiko, parang 95% sa mga yan, demonyo at mga magnanakaw sa patayo, di ba? So, mabibilang lang sa daliri ng ating mga kamay at hindi nang aabot sa daliri ng ating mga paa ang matitinong mga leaders ng Pilipinas or at least mga public servants ng iba't ibang lugar. Ano po, mapabayan man yan, syudad, probinsya, distrito at kung ano pa man. Alright, so ang panawagan ni Rowena Guanzon ay dapat pong may makulong. Kung may ibabalik nga lang ang bitay, no, ma-reinstate katulad ng panawagan ni Senator Bato, di sana manginginig sa takot ang mga magnanakaw. Kaso mo, paano yan? Hindi yan aabot sa opisina ng presidente. Maraming kukontra dyan ng mga kongresista at senador dahil matik, no? Baka karamihan sa kanila ay tamaan at maging guilty of committing crimes, lalo plunder ang pinapanawagan na dapat maparusahan ng bitay or death penalty. Pero so far, ang pinakamataas at pinakamatinding parusa sa Pilipinas ay reclusion perpetua or habang buhay na pagkakabilanggo. So dapat po talagang may maparusahan. Otherwise, hindi matatapos ang problema natin sa mga
sa korupsyon, 'di ba? Sa pandarambong ng mga politiko, hindi magbabago ang mga 'yan kasi hindi naman natatakot at ang matatakot lang ay yung mga bumabatikos kay Marcos Jr. Mga aligned kay Pangulong Duterte na may ginawang kalokohan or balak gawing kalokohan pa, 'yan lang yung matatakot. Pero kung kaibigan ka, 'di ba? At nagde-deliver ka naman ng komisyon ay malamang hindi ka talaga masasagasaan ng parusang pagkakakulong, lalong-lalo na yung parusang habang buhay, no? Na pagkakapiit or pagkakabilanggo. So, ano sa palagay niyo mga kababayan, meron bang mapaparusahan? Basahin lang natin itong article, no? Ng balita ngayon. Masyado ng maraming namatay, mga bahay kabuhayan ang nasira. Trillion po ito, aabuti ng trillion, hindi lang billion ang damages, di ba? Pero nakakapagtaka mga kababayan, meron daw ilalabas si Marcos Jr. na 1.3 or 1.4 trillion na budget for rehabilitation sa yung mga bahay-bahay, di ba, ng mga na inanod ng baha, plus yung mga establishment, siguro mga eskwelahan, simbahan, ospital at kung ano-ano pa, barangay hall, municipal hall, city hall. So i-renovate, i-rehabilitate daw po itong mga, 'di ba, mga establishments and mga bahay-bahay ng mga nasalanta. At yun, nako, palagay ko meron na namang ano diyan, komisyon. Ay, ano ba yun? Tama? May mga kickback na naman ng mga local politicians diyan. Sasabihin ng local politician, naku 100 billion ang kailangan namin. O pag hindi tapos yung mga botante nila, 'di ba? O kaya ano ba, congressman yung bibigyan ng ganung budget. O kung hindi ka sipsip congressman, ay nako, ikaw mayor na kahit durug-durug ang ano mo ang bayan mo or ang syudad nyo, kung hindi ka mangangako ng malaking kickback kay congressman or kay governor, baka hindi aprobahan yung nire-request mong budget for rehabilitation. Ano? Good luck talaga mga ate at kuya. Ano na naman kaya ang ipatatayong bahay para sa mga nawalan talaga ng tirahan? Naku, baka mamaya parang bahay na naman ng kalapati. Baka mamaya yung mga suppliers nila ng mga plywood, lawanit, yero, 2x2, ano ba, kukulamber, mga pako, at kung ano, baka mamaya supplier na may mga kicks ko po. Ginoo ko mga ate at kuya, kailangan na talagang hindi, naku, kailangan ng lahat po dapat maparusahan. Pero paano natin ipakukulong ang pinaka-mastermind nito? Sabi nga, hindi natin pwede palampasin ang mga animal na politiko na may kagagawa ng mga ghost projects na flood control. Hindi lang po ghost projects, kung meron man ay durog kasi may mga videos ngayon na, 'di ba, ang laki ng baha, natibag yung mga sedimentong gilid na flood control, gilid ng mga pampang, wala palang bakal. Yung tipong, okay, lupa or buhangin lang siya, tapos binuhusan lang ng semento hanggang sa tumigas. Walang maayos na structure. Kaya, nung nabasag, nung nag-crack, nung inanod ng tubig, nung nagkanda, wash out yung mga buhangin sa likod, nung sementong tumigas sa pinaka ibabaw, ayun, yan ang tinatawag mga kababayan na literal na band-aid solution. Okay? Merong mga pampang na malambot ang lupa at buhangin, binuhusan mo lang ng semento para tumigas yung surface. Ginamot mo lang yung taas, pero malambot pa rin yung lupa underneath that. So, kung ang semento mo ay kayang suotan ng tubig sa pinakailalim, ay gumagawa ng parang kuweba yung sa ilalim kasi kaya niyang anurin ang mga buhangin sa ilalim. O durog-durog. So, yeah. Basahin ko lang 'to, masyado ng maraming namatay at dadami pa 'to at huwag naman sana. Mga kababayan, kung sabi ko nga, kung kayo ang bahay niyo ay malapit sa bodies of water, halimbawa ay sa dagat, sa mga ilat, sa ilog, right? Sa mga drainage, lumikas na kayo, humanap na kayo ng matataas na lugar. Ngayon kung ang lugar niyo ay talagang kapatagan, at sa tingin ninyo may mga mina-mina, hindi lang kaingin, hindi lang illegal logging activities sa mga kabundukan na medyo malapit sa lugar nyo or nasa lugar nyo, kahit malayo-layong konti, lumikas na kayo. Pumunta na kayo sa mga kamag-anak nyo, umalis na kayo ng probinsya nyo kung kinakailangan. Kasi yung paparating na bagyo, ilang araw na lang bibilangin, no? 2, 3 araw, tatama na yung super typhoon na Uwan. Mas malakas yung kesa sa bagyong Tino na kalalabas lang ng Pilipinas. O baha pa rin naman dyan sa parte ng Kabisayaan. So umalis na kayo. Huwag niyong isipin na safe kayo sa mga bahay-bahay niyo at kung tumaas man ang tubig, aakyat na lang kayo sa bubong. What if yung bahay niyo anurin?
Okay, hindi na ito katulad kasi nga po ito tino-tolerate din kasi yung ano, yung mga ganyan, mga mining kasi nga siyempre may kikitain ng gobyerno, 'di ba, for permit, for maybe, I don't know, sa buwis or something. Makakatulong daw sa local government or sa probinsya nyo or sa lugar nyo, right? Para may gastusin. O, ang ending, ayan, ano ang kapalit ng mga illegal mining activities na yan? O, di, walang mga kahoy na nagho-hold ng stream ng tubig sa kabundukan, wala na, giba na, kalbo ng bundok, baka malalim na, may malalim ng hukay, o di ang ending, o anod ang mga lupa, mga bato-bato sa mga kapatagan. So, umalis na po kayo, lumikas na kayo. Yung ibang hindi nga nila inaasahan lalo dyan sa Cebu, sa Talisay, Cebu, hindi nila inaasahan na mangyayari yung ganyan sa Bagyong Tino. Hindi naman yun super typhoon. Super typhoon ba yun? Pagkalaki-laki bang bagyo nun? Bakit ganun yung epekto? Ay kasi nga po, wala na. Wala nang nagho-hold sa mga lupa sa kabundukan. Landslide ang aabutin nyo. Even yung buhos ng ulan, walang pumipigil na mga ugat ng puno para ma-store ang tubig, 'di ba? Sa kabundukan o sa ilalim ng lupa. So ang ending, dire-diretso ang tubig, may mga dala-dala pang mga putik at bato. So ayan ang nangyari, maraming nangamatay, maraming binaha. Buti sana kung tao lang, ay yung mga properties nyo, lahat po. Even yung mga alaga nyong hayop, 'di ba? Yung mga babuyan, manukan at kung ano pa mga negosyo meron, wala. Magsipag-alisan na kayo hangga't kaya nyo, lalo buong Pilipinas ang tatamaan nitong super typhoon. Ito ang pahayag ni dating COA Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa iniwang pinsala ng Bagyong Tino at tila babala sa paparating na super typhoon Uwan. Okay, again, 2 to 3 days tatama na yan sa Pilipinas. Mariing binatikos ni Atty. Guanzon ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga ghost projects sa flood control programs ng gobyerno, mga proyektong dapat sana'y pumigil sa ganitong lawak ng pinsala. Hindi natin pwedeng kasi ganun i-anticipate mo yun babaha, tapos alam, dapat inaaral din to ng mga politiko, no? Hindi basta tambakan nyo lang yung gilid ng mga, or yung mga pampang at gilid ng mga ilog, okay? Alamin nyo rin kung kapag may dumating na matinding ulan, malakas ba ang buhos nito? Healthy pa ba ang mga forest, ang kabundukan? Wala kayang maging surge ng tubig, ganyan. Sapat ba yung taas ng flood control na hindi aabutin ng mga kabahayan kasi dapat mataas talaga yan mga ate kuya. Hindi ba sasesementohin mo lang yung pampang, taasan mo pa ng ilang metro. Okay, para safe naman yung mga bahay sa mabababang lugar ay ang ending ay wala mga ating. Oh, hindi natin pwedeng palampasin. Sabi nga, dagdag pa niya, nakakadismaya raw ang nahabang libu-libong Pilipino ang naghihirap at nilulubog ng baha. Tila walang malasakit ang mga opisyal na patuloy na nabubuhay sa luho. Habang safe kayo sa mga ganda ninyong bahay at nilalasap ang marangyang buhay na galing sa nakaw, paano nyo nagagawang kumain ng masarap? Ayun nga po. Speaking of, may nakarating sa ating info na kahapon may paparty na naman ang babaeng ahas sa palasyo ng Malacanang. Nagsasaya na naman sila doon, nagpipirma pa siya ng parang coffee table book na nandun yung mga pagmumukha niyang edited. May gathering na naman sa palasyo ng mga ahas, mga ate at kuya. Samantalang ang ginangak-ngak ng The Junior na ito ay naku, mamuhay tayo ng payak, huwag tayong maging maluho, lalo ngayon sa panahon ng kalamidad. Ang pagse-celebrate natin ng Pasko, tipirin na lang natin, tapos sila winawaldas, buti sana kung pera nila. So i-vlog natin mamaya, no? Huwag ko sana makalimutan. Na gano'n, may paparty na naman ang baba. Walang pakialam ang mga nakaupong yan. Walang empathy, mas malala pa kay nguy-nguy. Kaya yung tatamang bagyo na paparating na uwan, kung malayo landa yan, baka libo ang mamatay. So ano ang dapat nyong gawin? May makukulong ba at makukulong ba ang mastermind? Kaya comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.